Kapihan at Sari Manukan is brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Kung tagulan, banta ng pagkakasakit ay maaring higit. Pero kung paghahandaan naman, ating madadaig. Ngayong umaga, pag-usapan natin ang ilang mga bagay na dapat nating paghandaan sa ating manukan at bakuran sa parating na tagulan. Pangunahing isa-isip ay panatilihing tuyo ang loob ng poultry house at ma-maintain ang takdang temperatura para sa alagang manok. Bilang paghahanda, kailangang ma-repair ang mga butas sa bubungan at dingding. Patibayin ang mga poste at trusses ng poultry house upang hindi matitinag ng malalakas na bagyo. Siguraduhing maayos ang drainage o daluyan ng tubig sa silong ng poultry house upang hindi mabasa ang silong kung saan nalalaglag ang dumi o ipot ng mga manok. Kung ito ay mababasa, magsisilbing breeding ground ito ng mga langaw, magiging dahilan upang dumami ang kanilang bilang. Ihanda ang mga pantabing o kortina sa dingding at silong. Gawing madali para sa caretaker o namamahala ang paglagdad at pagtupi nito. Flexible sa madaling salita. Kailangan ito sa pagprebenta ng ampiyas ng ulan at paghampas ng malakas at malamig na hangin. Kung nasa brooding stage ang mga alagang sisiw, tandaan ang mga ito. Bantayan natin ang temperature sa loob ng brooding area. May sapat dapat na bilang ng heater. Kung bumili ang gamit, may backup na ibang uri ng heater na hindi nakadepende sa elektrisidad. Nakaladlad ang mga kurtina o tabing na may sapat pa ring pasukan ng preskong hangin. Kung hindi umuulan at malinsangan ng panahon, ito ay naka-standby na madaling maiangat muli upang hindi makulob ang mga sisiw. Siguraduhin hindi naampiyasan ang sapin sa sahig. May sapat na imbak na materyales pang sapin sa sahig. Sa brooding stage, mahalaga ang lighting upang mapanatiling tumutuka ang mga sisiw. Sa panahon ng brownout, mainam na may mga backup na safe na pailaw. Sa mga layers at itik, napakahalaga rin ng lighting upang tuloy-tuloy ang pangingitlog ng mga inahin. Makatutulong na may naka-standby na emergency lights para rito. Siguruhin na hindi mababasa ang mga feed sa bodega o sa loob ng poultry building. Gumamit ng paleta upang maiwasan ang moisture sa feeds. Maaari kasing mag-build up ang amag sa ganitong kondisyon. Sa feeds pa rin, mahalaga na may sapat na stock o inventaryo sa bodega kung sakaling magkaroon ng delay sa delivery. Siguraduhin hindi mababasa ang imbakan ng ipa na gamit bilang pansapin sa sahig. Sa layer farms, iwasang mabasa ang mga itlog. Kung mabasa ang mga ito, mas prone ito sa bacterial accumulation. Mas mapapaikli ang shelf life nito, mabilis mabubulok. Pag-ingatan na hindi mabasa ang pugad ng mga layers at itik. Mas prone sila sa infection sa ganitong kalagayan. Hindi rin maganda ang quality ng itlog na makukuha mula rito. Mahalaga na kung may nakatakdang parating na bagong batch ng mga alaga, siguraduhin nagkaroon ng sapat na panahon na natuyo ang poultry building makatapos itong madisinfect. Malaking bagay na ito ay natuyo ng ilang araw sa pamamagitan ng sikat ng araw. Planuhing maigi ang inyong loading schedules. Nawa sa pagbabahagi niyo ito, nakatulong ang Sari Manok upang mabawasan ang inyong agam-agam na mag-alaga during the rainy season. Doc Fe po, maraming salamat. Kapihan at Sari Manukan was brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman.